seryoso sa pangarap, 'di ba? Yan yung mga gusto ko guys, yung mga taong kalaban. And gusto kong pasalamatan yung mga coaches na nag-intro kanina, no? Tatlo talaga, dalawang gwapo na coaches at isang magandang babae na coach din natin. And syempre, gusto ko ding pasalamatan yung pinaka-grand mentor nyo, si Coach Christopher Paul Pasag, na sobrang idol na idol ko din. And yung asawa niya, si Coach Delmar. And syempre, yung nag-invite din sa akin na nag-message sa Messenger, si Up Glaren, na isa din sa napaka idol ko din sa negosyo natin. And alam mo ba guys, hindi ko napapatagalin because I'm sure lahat kayo excited, ako din excited. Hindi ko napapatagalin yung mag-share po ako sa inyo tonight. And alam nyo ba, isipin nyo guys ito talaga, seryoso ako guys Alam nyo ba na itong mga kagaya ng ganitong mga activity, di ba? Like Zoom, di ba? Ganitong mga event, alam nyo bang hindi na kailangan, pwede po itong hindi gagawin ng mga mentor ninyo. Pwede nila hindi ito gagawin. Pwede nilang pababayaan kayo. Kasi meron namang support ng kumpanya. Tama po ba? Pero alam mo ba guys, sobrang mahal na mahal po kayo ng mentor ninyo na even ganito, ginagawa po nila para mas lalo kayong matututo, para mas lalo kayong ma-encourage, mas lalo kayong mamumotivate, para mas mabilis or mas pinabilis na makukuha nyo yung pangarap ninyo. Tama po ba? Kasi guys, napaka-privilege po natin na pag meron tayong mga mentor na kagaya ng mga mentors nyo dyan, na kinukulit kayo, di ba? Pinapa-attend kayo ng mga ganitong event. So talagang pasalamatan nyo sila. So comment naman kayo dyan. Thank you po mentor, I love you po mentor, or thank you po coach, I love you po coach. Kasi isipin mo, hindi tayo magkakadugo, tama? Pero, di ba, nagtutulungan tayo na makukuha natin yung pangarap natin. So, ibig sabihin, tayo yung totoong pamilya talaga na concern tayo bawat isa sa atin na makukuha natin pangarap natin. Kasi sa mga nagtatrabaho po dito, di ba? Sa mga nag-work po dito, nakatry ba kayo guys na nag-meeting kayo ng boss ninyo, then during your meeting, tinatanong kayo ng boss ninyo na kumusta po yung pangarap ninyo? 'Di ba? Nakatry ba kayo guys na nag-meeting kayo na pinag-uusapan ng boss ninyo na paano makukuha yung pangarap ninyo? 'Di ba hindi? Tama, hindi. Hindi nyo talaga na-experience yan. Kasi pag nagmi-meeting yung mga boss, ano yung kadalasan topic? Syempre, 'di ba? Paano palalakihin yung sales ng kumpanya? Pero dito sa negosyo natin, grabe. Lahat ng pinag-uusapan guys, every second, every minute, lahat ng pinag-uusapan tungkol sa pangarap natin. Kaya napakaswerte po natin. Kaya palakpakan mo sarili mo na nandyan ka tonight, nag-a-attend ng training. Palakpakan mo guys sarili mo. And, di ba, nagsasacrifice ka na ngayon, di ba, ng oras mo, syempre, nagsasacrifice ka ngayon kasi isipin mo, instead manonood ka ng TV, nag-attend ka ng training ngayon. So make it sure na lahat ng natututunan mo is kailangan mo siyang i-apply. Kasi yung negosyo po natin is all about application. Okay? Are you with me guys? Okay? Our business is all about execution. Our business is about application. Lahat ng mga natututunan mo dito, lahat ng mga naririnig mo, pag hindi mo siya ina-apply, useless po siya lahat. Pero lahat ng natututunan mo, pag ina-apply mo siya, I'm sure magkakaresulta ka. Kasi lahat ng mga ituturo ko sa inyo, lahat ng mga isasabi ko sa inyo, lahat ng to, syempre narinig ko lang din dati at ina-apply ko. Kaya nga nagkakaresulta. So ibig sabihin, sa negosyo natin, wala po tong tsamba-tsamba. It's all about application talaga. So pag ina-apply mo lahat ng tinuturo dito, grabe, I'm sure magkakaresulta ka. So excited na ba kayo guys lahat? Wow, grabe, ramdam na ramdam ko guys yung energy ng grupo. So talagang pag sinabing Royal Emperors, isa yan sa pinakamalaking grupo talaga ng buong kumpanya, di ba? Ng unong company natin. Sige, so hindi na po ako magtatagal. Ang gagawin ko lang po tonight is mag-share po ako ng mga experience ko, mag-share din ako ng mga natututunan ko, yung mga ginagawa ko, para pag i-apply mo siya, I'm sure magkakaresulta ka din. Yan, okay, excited na? Yan, excited na. Meron ba mga Bisaya dito? Bisaya pala ako guys, no? I'm from Cebu.
So mag-ingay naman dyan mga Bisaya. Mag-ingay dyan mga Bisaya. Okay, I'm from Cebu and before po ako na-invite sa ganitong negosyo po guys, konting sharing lang po sa background ko kasi lahat tayo iba-iba yung pinagdadaanan natin sa buhay. And alam mo ba, lahat ng pinagdadaanan natin sa buhay, may purpose po yan. So pag gagamitin mo yan, I'm sure, di ba, aasenso ka talaga. So ako guys, dati, second year college pa lang po ako, nag-separate na po yung parents ko. Kasi yung papa ko, sobrang panchiks po yung papa ko. Kaya nga ako, nagpapasalamat po ako na hindi ako kagaya ng papa ko na panchiks. So sa mga dalaga po dito, pasensya po. Kasi wala na kayong pag-asa. Meron na po akong asawa. Joke lang guys ha. So, yun, yung papa ko panchiks, nagbuo siya ng ibang pamilya. Kaya sobrang sakit ng naranasan ko. And tatlo po kaming magkakapatid. Ako lang po yung pinakagwapo kasi ako lang yung lalaki. Yun. So yung mga babae na kapatid ko, wala silang choice. Ako lang talaga yung pinakagwapo talaga. And yung mama guys, magkasama po kami sa mama ko. And yung mama ko parati siyang nagkasakit. Siyempre dahil sa stress, dahil sa pinagdaanan niya sa papa ko. Kaya ang dami niyang sakit. So every now and then, every other month, parati po kaming pupunta sa hospital. So talagang sakit ng feeling na nangungutang kami, nangutang doon, dito, doon, at hindi pa papautangin. Tapos pinapapagalitan pa sa mga kapatid niya. So, ibig sabihin guys, talagang bottom line, sawang-sawa na po ko talaga sa buhay mahirap. Meron ba nakaka-relate sa akin? Meron ba ditong nag-i-enjoy pa sa buhay ng kahirapan? Siyempre, wala. Di ba? So, lahat tayo guys, gusto natin umasenso. So, yun po yung naranasan ko. Talagang feeling ko, sukang-suka po ako sa buhay mahirap. Kaya nga, nag-ano talaga ako guys, nangarap talaga ako ng todo. Kaya sa mga nandito, kung pinagdaanan mo yung naranasan ko din, na dumaan ka din sa hirap, guys, ang purpose po dyan, preparation po yan, na para mas lalo kang mangarap ng todo. Tama? So, yun, nag-aral po ako ng mabuti and after po ako nakapag-graduate as computer engineer, excited po ako guys, kasi graduate po ako as computer engineer. So, nung nakapag-graduate po ako, talagang excited, talagang feeling ko makukuha ko na yung pangarap ko. 'Di ba? Yun naman talaga kadalasan na syempre mararamdaman natin. Kasi yan yung sinabi ng mama ko. Ewan ko sa inyo ha, basta yan yung sinabi ng mama ko na anak, mag-aral ka ng mabuti para after mo makapag-graduate, makukuha mo yung pangarap mo. Nakakarinig ba kayo ng ganun, 'di ba? I'm sure kayo, 'di ba? Nakakarinig din kayo ng ganun. So, yun yung nasa isip ko. Kaya nag-aral ako ng mabuti, 'di ba? Nagsipag-tiyaga ako sa pag-aaral. Kaya nga ako nakapag-graduate as computer engineer. And after po ako nakapag-graduate, guys, nakapagtrabaho po ako kagad. And to make the long story short, 7 years po akong empleyado. So, for 7 years of my life, nagsipag-tiyaga po ako. Meron ba ditong mga empleyado na, nagsipag-tiyaga din sa trabaho nila? So, syempre, no, lahat naman tayo. So, yun po, nagsipag-tiyaga po ako. And to make the long story short, guys, for the rest of 7 years, grabe, binuhos ko po lahat. Kahit puyat, trabaho, kahit pagod, trabaho, pero at the end of the day, wala pa ding nangyayari sa buhay ko. Yung pangarap ko, pangarap pa din. So, hindi pala totoo yung sinabi ng mama ko na mag-aral ng mabuti para after makapag-graduate, makahanap ng trabaho, tapos makukuha mo yung pangarap mo. Hindi pala totoo yun. Kasi, to be honest lang po, diretsaan lang po guys. Kung gusto talaga natin makuha pangarap natin, wala po tayong ibang gagawin kundi magne-negosyo tayo. Agree ba kayo? Kasi dalawa lang po yung klaseng tao sa mundo. Negosyante at empleyado. I'm not against employment, but yung reality po, being employed is kahit anong sipag-tiyaga natin dyan, hindi natin mapapasa atin yung kumpanya. Tama? Kasi yung kumpanya po, yung design po niya is just to give us sahod, salary. Di ba? Pero pag sinabing gusto natin makukuha pangarap natin, kailangan talaga natin gawin is magne-negosyo tayo. Kaya nga sabi ng mga inchik, kami inchik liit mata. Di ba? Kami inchik liit mata. Pero laki kita. Di ba? May inchik liit mata pero laki kita. Kayo Pinoy, laki mata pero liit kita. Di ba? Sige, tatanungin ko kayo lahat guys ha.
Alam mo ba, lahat tayo po dito sa mundo, patas po tayo. Okay? Binigyan po tayo ng Panginoon. Okay? So, tatanungin ko kayo, ano yung meron tayo guys na meron yung mayayaman, meron yung mahihirap, meron yung matatalino, meron yung hindi matatalino na binigay ni Lord sa atin? Ano yung common na meron tayo na binigay ni Lord? Sige nga, comment nga kayo lahat. Lahat dyan? Sige, ano? Utak, ano pa? Ano yung binigay ni Lord na lahat tayo binigyan niya, napatas talaga? Lakas, yan. Ano pa? Sabi ni Ma'am Lorely, lakas, 24 hours, mata, gift, talino. Yes, tama. Ugali, wow, buhay. Yes, tama. So, merong nakasagot dito ng tama. So, alam mo ba guys, lahat po tayo patas, binigyan po tayo ng Panginoon ng oras. Di ba? So, lahat po tayo patas. Bata, matanda, may ngipin, wala, mahirap, mayaman, lahat po tayo binigyan ng oras. Lahat po tayo 24 hours. Patas po tayo. Pero saan tayo nagka-diferensya? Nagka-diferensya po tayo paano natin gagamitin yung oras natin. Alam mo ba, yung lahat ng mga mayayaman, yung ginagawa po nila, yung 24 hours po nila, binibigay po nila sa negosyo nila. 'Di ba? Binibigay po nila doon sa mga bagay na kikita sila ng malaki. Kaya sila mayaman, 'di ba? Pero tayo, 'di ba? Kadalasan Pilipino, saan tayo busy? Yung oras natin, binibigay po natin sa konti lang na kapalit. Tama? Kaya nga hindi natin madidinay kung titignan natin yung negosyante at empleyado. Talagang pag sinabing nakukuha pangarap, negosyante, 'di ba? Pero sa mga empleyado dito, hindi ko naman sinabi na mag-resign kayo, 'di ba? Ang gusto ko lang guys, ma-educate po tayong lahat na hindi naman masama being empleyado, pero kung gusto talaga natin kumita ng malaki, magne-negosyo tayo. At congratulations. Bakit? Kasi nandyan ka na ngayon, nagne-negosyo ka na. Palakpakan mo sarili mo. Kasi kadalasan, 'di ba? Ito yung advice ko sa inyo guys ha. Yung mindset nyo dito, lalo na sa mga nagsisimula. Yung mindset nyo dito, hindi pwedeng mindset mo part-time, extra income, additional income, hindi ganun. Dapat ang mindset mo dito, para kikita ka ng malaki, dapat yung mindset mo dito, nagne-negosyo ka. Agree? Di ba? Nagne-negosyo ka. Tapos, yung business mo is big time business po siya. So, small time yung capital, kasi maliit lang yung capital, pero big time yung kikitain mo. Kasi di ba isipin mo, pag 15 accounts ka, yung potential kikitain mo is 6.7 million per month. Grabe. Di ba? Sobrang laki. Tama? So, ibig sabihin, lahat ng sipag, tiyaga, oras na binigay mo sa business natin, sobrang worth it yung reward. Di ba? Pero bakit sa mga member ng UNO, bakit may mga kumita ng malaki, bakit may hindi din kumita? Nakadepende po yan kung paano natin tignan yung negosyo natin. Kasi yung iba, bakit konti lang yung kita nila, maliit lang yung kita nila? Kasi yung tingin nila sa negosyo, maliit lang. Di ba? Pero, guys, pag ikaw, yung tingin mo sa business mo, big time business to, di ba? Sobrang laki ng kikitain ng negosyo na to. So, siseryosoin mo siya. Di ba? Kaya nga sa mga nandito, wag mong bilangin na ilang years ka na. Di ba? Meron kasing sinasabi nila na, coach, 10 years na ako, 5 years na ako, 2 years ako, 1 year ako, wala pa ding nangyari, coach. Alam mo guys, kahit 1 year ka na, pero kung hindi mo binigyan ng oras yung business, ibig sabihin, hindi mo siya ginagawa, wala kang kinakausap na tao, hindi ka nag-i-invite, di ba? Hindi ka nag-attend ng training. So, hindi po yan counted. Di ba? Yung kinakount po dito, okay? Yung kinakount dito, yung ginagawa mo yung negosyo. Doon ka magsisimulang magkakaresulta. Di ba? And, yun nga guys, hindi mo talaga siseryosoin yung isang bagay kung hindi mo talaga nakikita kung ano ba yung mangyayari sa'yo dito. Kaya number 1, okay. Ito number 1, okay. Number 1 na kailangan mong gawin, alamin mo muna kung ano ba talagang gusto mo. 'Di ba? Alamin mo muna kung ano ba talaga yung pangarap mo. Alamin mo muna kung ano ba talagang gusto mo 5 years from now, 10 years from now. So ngayon, pag alam mo na clear sa iyo, sa mind mo kung ano yung gusto mo, 'di ba? Dito mo na siseryosoin yung negosyo natin kasi yung negosyo natin, ito yung magbibigay sa iyo ng lahat ng gusto mo.
'Di ba? So yun po yung na-experience ko dati na before po ako talaga sineryoso tong business na to, syempre inalam ko muna kung ano yung gusto ko. So sa mga nandito, alam nyo ba kung ano yung gusto nyo? Comment nga kayo dyan. Kung alam nyo kung ano ba talaga yung gusto mo, kailangan, di ba, ang gagawin mo guys, gagawa ka ng vision board. Yun po talaga yun, guys, vision board talaga. So ako guys, i-share ko lang ha, before po ako na-invite sa ganitong negosyo pala, no? Yung nag-invite pala sa akin is yung mama ko. So nung in-invite ako ng mama ko, syempre medyo hindi pa ako interested kasi yung sinabi lang ng mama ko na mag-attend lang daw ng seminar. So hindi talaga ako sumipot sa office. Pero yung mama ko hindi siya nag-quit. Hindi niya ako tinigilan. Kaya sa mga nandito guys, kung meron kayong mga prospect na hindi nyo pa talaga na presentahan, hindi nyo pa talaga na invite, huwag nyo yung tigilan as long as hindi siya tumanggi sa iyo. Okay? Kasi sa prospect kasi natin, meron tayong tinatawag na 3 klase eh. Merong prospect na hilaw, merong prospect na ano ngayon sa Tagalog, bulok, di ba? Or kagaya ng prutas guys, ito na lang, kagaya ng prutas. Sa prutas kasi merong bulok na prutas, meron ding hilaw, meron ding hinog. Kagaya ng mangga, di ba? Yung mangga may hilaw, may bulok, merong hinog. O, di ba? Ngayon, sa bulok na mangga, anong gagawin niyo sa bulok na mangga? Isasama niyo ba sa mga hinog na mangga or sa hilaw na mangga, yung mga bulok na mangga, isasama niyo ba or itapon niyo? Ihiwalay, itapon. Yes, ganun sa negosyo natin. Okay? Sa negosyo natin, okay, ang kailangan lang dito guys, di ba? Yun yung na-experience ko eh. Ang kailangan lang dito, hahanapin natin yung mga taong hinog. Di ba? Kasi ako dati, nung in-invite po ako ng mama ko, hilaw po ako. Ano ibig sabihin ng hilaw? Sabi ng mama ko, attend daw ako ng seminar. Sabi ko, ma, pwede next time na lang kasi busy ako. So ibig sabihin, hilaw ako. Hindi ko sinabing negative ako. Hindi ko sinabing, ayaw ko niyan mas, pyramiding yan, scam yan. Pero ano mong ginawa ng mama ko? In-invite niya ako ng invite. Isipin mo guys, 1 month ko po in-Indian yung mama ko. Kasi sinabi niya na, nak, punta tayo sa office, ito yung address, punta tayo this Saturday 1 p.m. Sabi ko, sige ma, Saturday. Alam mo guys, pagdating ng Saturday, in-Indian ko yung mama ko. Sabi ko sa mama ko, ma, pwede next time na lang ma. Diba? So sinabi ng mama ko, sige na, next Saturday na. O, diba? So alam mo guys, pagdating ng Saturday, sinabi ko sa mama ko, ma, pwede ma, next Saturday na lang. So ibig sabihin, prospect po ako na hilaw. Ang ginawa ng mama ko, hindi niya ako tinigilan. So pagdating ng April, kasi in-invite niya ako March, 1 month ko talaga in-Indian yung mama ko. Pagdating ng April, iniba yung diskarte ng mama ko. Sabi ng mama ko, nak, invite kita sa seminar. Sabi ko sa kanya, ma, pwede next time na lang. Alam mo, ginawa ng mama ko, kinausap niya yung office mate ko. Sabi niya, nak, pwede ko kausapin si Dennis. So kinausap niya si Dennis. So nung kinausap niya si Dennis, in-invite niya sa negosyo natin. So nung in-invite niya sa negosyo natin si Dennis, syempre mahiyang magtanggi. So sinabi niya, punta ka, sabi na Dennis, yes ma'am, punta ako dyan. Then, kinausap ako ng mama ko, sabi ng mama ko, nak, si Dennis pupunta siya ngayong Saturday, samahan mo siya. So, ibig sabihin, wala akong magawa talaga kasi yung mama ko madiskarte siya. In-invite niya si Dennis, tapos hindi ako makatanggi ni Dennis. So, pagdating ng Saturday, tinawagan ni mama yung si Dennis at sinabihan ako na papuntahin, samahan ko si Dennis. So, yun yung nangyari guys, before pa ako na-invite sa ganitong negosyo. So, pumunta ako sa office ng Uno. Hindi ibig sabihin pumunta ako doon kasi interesado ako. Pumunta lang ako doon kasi sinamahan ko lang si Dennis. So, nung nakapunta kami doon sa office, yung mama ko, sobrang, grabe yung ngiti, hanggang tainga talaga. Sobrang excited ng mama ko. So, nung nakita ko yung, di ba, yung video, yung mga cheque, yung mga kitaan, doon ako nabaliw. Sabi ko, grabe, ito na pala yung matagal ko nang hinintay, ito na pala yung matagal ko nang pinangarap, ito na pala yung matagal ko nang pinag-pray. Talagang baliw na baliw ako, excited ako makinig sa presentation. And after the presentation, talaga wala po akong pera,
pero meron po akong sobrang malaking pangarap. Kaya nga guys, pag gusto maraming paraan. Tama po ba? So, talagang si Dennis din, gusto din niya sumali. So ako, wala akong pera. So ibig sabihin guys, hilaw po ako na prospect. 'Di ba? Kaya kayo, kung meron kayong mga hilaw na prospect, ang kailangan nyo lang gawin, huwag nyong tigilan. Until such time, mapresentaan mo yung prospect mo. Or ma-invite mo. Or mapresentaan mo sa coach mo. 'Di ba? So yun yung nangyari guys. And after ng presentation, sabi ni Dennis, excited daw siya. Sasabihin niya yung asawa niya. Ako din, excited po ako. So sabi ko, ako din part. Sobrang excited din ako part. So excited ako. Pag uwi ko sa bahay, alam mo ba guys, grabe. Yung wife ko, as in, sobrang mahal na mahal niya ako. Sobrang supportive po siya. Alam mo ba bakit? Pagdating ko sa bahay, sabi ko sa wife ko, May, grabe, yayaman na tayo, May. Alam mo, sabi ng wife ko, ano yan, daddy? Sabi ko, May, magne-negosyo tayo part-time lang. Diba? Negosyo may uno yung company. Alam mo, sabi ng wife ko, sabi niya, huwag kang maniwala dyan, scam yan, mas mabuti pa, kumain ka, mas mabuti pa, matulog ka na kasi magjo-duty ka pa bukas. Alam mo, talagang, ano parang feeling ko, mas lalo ako nanggigigil eh. Alam mo ba bakit? Kasi, ako yung nakakakita ng opportunity. Yung asawa ko, hindi niya nakita. Tama? So, ang ginawa ko, nag-decide po ako sa sarili ko. Kaya sa mga nandito guys, I encourage you, kailangan mo lang talaga mag-decide. Bakit? Kasi ang mga taong marunong magdesisyon sa sarili nila, yan yung mga taong yayaman. 'Di ba? Pero yung mga taong hindi marunong magdesisyon sa sarili nila, yan yung mga taong hindi yayaman. Yung parati na lang nakadepende sa ibang tao. Alam mo ba, pag ikaw nakakakita ka na tingin mo yayaman ka, 'di ba? Tingin mo makakatulong sa iyo, gawin mo. As long as mabuti yung gagawin mo. 'Di ba? Tingin ko naman sa business, sabi ko, legit naman siya kasi 'di ba? May company, meron namang office, meron namang mga product, meron mga legality. So sabi ko, sasali ako dito. Pero yung problema ko lang, wala po akong pera. But alam mo, ginawa ko guys, para lang po ako makasali. Hindi talaga ako nakatulog So sa mga nandito, meron bang nakaka-relate? Hindi din ba kayo nakatulog? Ako talaga hindi ako nakatulog guys. So, kinabukasan, ang ginawa ko guys, nangutang po ako. Saan ako nangutang? Nangutang po ako sa mama ko. So sabi ko sa mama ko, talagang nasa isip ko pa ngayon, fresh na fresh. Sabi ko sa mama ko, ma, sasali ako ma, pero wala akong pera pa, utangin mo naman ako ma. So sabi, alam mo ba guys, sabi ng mama ko, nak, ito na lang yung last ko na pera. Last na lang daw na niya pera. Pero alam mo, ginawa ko, sige ma, sali ako ma, tatrabahuin ko to ma. So yun yung nangyari, nakasali po ako sa business. And before po kasi ako na-invite sa ganitong negosyo guys, kinasal po kami ng wife ko, si Vil. Si Vil po kami kinasal. Then sabi ko sa parents niya na, Sir, next year magpakasal na kami sa church. So, alam mo ba, after ng civil wedding namin, talagang walang pera. Sabi ko sa sarili ko, ang hirap pala mag-decide no, na magpakasal kasi sobrang laki ng gastos. Agree ba kayo guys? Di ba? So, yun yung nangyari sa story ko guys. And yun nga, after ng civil namin, dun talaga ako na-invite sa Uno. At alam mo, nung sumali yung mama ko, galit ako sa kanya. Sabi ko, masayang yung sinali mo sa Uno. Mas maganda, tinulong mo na lang yan sa pangkasal namin. Tama? Pero yung mama ko talaga, nag-decide siya eh. Kaya nga, ulit-ulitin ko guys, kailangan mo mag-decide whatever it takes. Kasi dalawa po yan eh, motivation at saka decision. Actually, yung dalawa, nakakatulong po yan. Pero kung ano yung pinaka-importante, ang pinaka-importante po yung decision. Bakit? Kasi yung motivation kasi, let's say ngayon, 'di ba, namomotivate ka sa training natin, 'di ba? During the process kasi, 'di ba, mare-reject ka, walang maniniwala sa iyo, tingin mo na ang dami mo nang nakausap, wala pa ding mangyari. So, yung motivation parang mawawala po siya. Tama? Agree ba kayo? 'Di ba? Pero pag nag-decide ka sa sarili mo from the bottom of your heart na whatever it takes, kukunin mo yung pangarap mo, whatever it takes, ibibigay mo yung magandang buhay para sa pamilya mo. Alam mo guys, kahit sino pang hindi maniniwala sa'yo, kahit sino pang pagtatawanan ka, kahit sino pa yung mga taong pipigilan ka, talagang magpapatuloy ka talaga sa negosyo natin. Alam mo ba bakit? Kasi nag-decide ka eh. Tama? Kaya nga, yung negosyo natin, di ba, hindi to negosyo sa mentor mo,
Hindi to negosyo sa upline mo or coach mo. Ano to? Negosyo mo to. 'Di ba? Kaya kailangan you need to decide. And yung desisyon talaga, yung desisyon talaga magsisimula talaga sa puso mo. Alam mo ba bakit? Kasi guys, pag sinabing pangarap, yung kapalit, hindi po siya madali makuha yung pangarap, 'di ba? Meron kang maraming pagdadaanan. Pero kahit yung maraming pagdadaanan mo, pag alam mo, nagdesisyon ka sa sarili mo, I'm sure makukuha at makukuha mo talaga pangarap mo. Di ba? So yun po guys, nung nagsimula po ako sa business, talagang excited. Nakasali talaga ako kasi di ba nanghiram po ako sa mama ko. At alam mo ba si Dennis? Si Dennis hindi po siya nakatuloy sumali. Bakit? Kasi yung wife niya hindi pumayag. So si Dennis, kahit hindi siya sumali ako. Nagpatuloy po ako. And nung time na sumali ako, that's month of April. Na-invite ako March. Sumali ako April. Yung kasal ko sa church, August. Grabe guys, no? So yung kasal ko August. So April, May. Inom muna ako tubig guys saglit Yan. So April, May, June, July, August 8 yung kasal ko. 3 months na lang po yung chance ko. Grabe. So nung nakita ko tong negosyo na to guys, nakikita ko guys na itong negosyo na to, ito yung paraan para makukuha ko yung pangarap ko. Diba? Kaya yan yung sinabi ko sa inyo. Sa mga nagsisimula dito, kailangan alamin mo ano gusto mo. Tapos mag-goal ka. So yun yung ginawa ko. Yung goal ko, kailangan mag-invite po ako 5 tao every day. Alam mo, sabi ng coach ko, sabi niya, Chris, punta ka dito sa office 3 times a day. Sabi ko, sir, pwede ba araw-araw? Sabi niya, pwede naman. So, inaaraw-araw ko talaga, guys. Sabi niya, pwede, Chris, mag-invite ka isa. Sabi ko sa kanya, sir, pwede, sir, 5 invite every day. Sabi niya, pwede naman. Ang ginawa ko talaga, guys, nag-invite po talaga ako every day, 5 tao. Pinapa-attend ko sa business presentation. At alam mo, after ng presentation, yung mga invite ko, ayaw po nila. So doon ko na-realize, hindi pala ganito kadali yung business. Kasi, hindi pala lahat ng tao kagaya mo mag-isip. Di ba? Kaya nahirapan ako. Pero alam mo, pag alam mo yung katotohanan, mas madali mong gawin yung business. So tuturuan ko kayo ano yung katotohanan ng business natin. Ang katotohanan po ng business natin, merong taong sasali, merong taong hindi. Yun po yung totoo. Period. Ibig sabihin, yes or no lang po yan sa negosyo natin. Diba? Kaya guys, kung nakaka-encounter kayo ng mga no, huwag ka ma-discourage. Kasi normal po yan sa business natin. So pag alam mo yung katotohanan, mas madali mo kang mag-move on. Agree ba kayo? O diba? Tinuod gyud, no? So, yun lang talaga para mas mabilis kang magkakaresulta sa business natin, alamin mo yung katotohanan. So pag alam mo yung katotohanan, mas mabilis kang mag-move on. So sa business natin, yes or no lang po. Or meron ba ditong nakaka-experience na meron kayong na-invite, tapos tinanong mo siya, ma'am, kumusta? Sasali ka ma'am? Yes or no? Sumagot ba siya or? Di ba walang sumagot na or? Anong sinagot? No or yes lang. Yes or no lang. Tama? So pag no, anong kailangan yung gawin? Next ka na. Di ba? So, bilis ka ma-move on. Kagaya ng shrimp. Sino ba dito paborito yung shrimp? Comment nga kayo dyan. Sino dito paborito shrimp? Sige. Tama, no? Yan. Ang daming mga nag-comment. Thank you guys, ha. Ako, yan. Ang dami, no? Sige, comment nga dyan. Sino ba dito paborito shrimp? Ang dami, paborito shrimp. Me, ako, di ba? So guys, sarap ng shrimp. Ako din, paborito ko din shrimp. Pero kahit sobrang masarap yung shrimp, hindi natin maiiwasan, meron talagang allergy sa shrimp. Tama? Agree kayo? Agree ba kayo? Merong allergy sa shrimp. Tama? So ganun din sa business natin. Alam mo ba yung business natin, sobrang ganda ng negosyo natin? Pero kahit sobrang ganda ng negosyo natin, meron talagang taong allergy sa negosyo natin. So yan yung katotohanan, normal po yan. Di ba?
So, wag natin pilitin yung tao. Bakit yung iba nahihirapan? Kasi ayaw na nga yung tao, pinipilit pa. Di ba? Kaya wag mong ilagay sa isip mo na nagko-convince ka dito. Maling mindset po yan. Hindi po tayo nagko-convince dito. Di ba? Naghahanap po tayo ng taong willing. Naghahanap po tayo ng taong willing gawin yung negosyo. Naghahanap tayo ng taong may pangarap. Tama? Kaya nga pag ayaw, next ka na. Di ba? Pag ayaw, next ka na. Pag ayaw, next ka na. Yung attitude mo lang dito, para kang waiter. Ano yung waiter? Di ba yung waiter, namimigay ng water, di ba? So, anong ginagawa ng waiter? Water? No? Okay. Water? No. Okay. Water? No. Okay. Water? No. Water? Okay. Water. O, di ba? Bakit? Alam ng waiter na yun yung katotohanan na meron talagang taong ayaw uminom. Ganon din sa business natin. Kaya nga guys, huwag kang ma-discourage pag nakaka-encounter ka ng mga taong ayaw. Di ba? Ibig sabihin ng no, not now. Pero hindi ibig sabihin lifetime na po yung no. Yung iba kasi, pag nakaka-encounter ng no, nakaka-encounter ng rejection, nakaka-encounter ng discouragement, anong ginagawa ng iba? Ginagawa kasi nila, di ba? Nagmumukmuk sa kwarto. Tama? Nag-i-emote. Sobrang emotional. Di ba? Nagpapatugtog. Ano yung pinapatugtog nila? Nagpapatugtog ng music ng aray! Aray! Nako! Di ba? Grabe no, nagpapatugtog ng aray. Kay sakit naman ng ginawa mo. Aray! Tapos, di ba, nag-emote, sinasabi sa sarili, grabe naman to, ang hirap pala nito. Di ba? Hindi ko na kaya to, hindi para pala sa akin to. Di ba? Kasi hindi niya alam yung katotohanan na normal po talaga na merong yes, merong no. Di ba? Anong ginagawa ng iba? Tapos nagpapa-music ng aray. Anong music na pinapatugtog? Yung music na hindi ko kayang tanggapin na mawawala ka sa aking feeling. Di ba? Oh, parang di ko yata kaya. Yung mga ganon. Or ano pa, yung mga music na ayaw ko nang mangarap. Ayaw ko nang sipin mo na reject lang, di ba? Nakaka-encounter lang ng no, ayaw nang mangarap. Di ba? Normal po talaga yan. Pag hindi mo alam yung katotohanan. So ngayon, alam mo na yung katotohanan sa business natin. Na merong yes, merong no. So anong gawin mo pag no? Next ka na. Next. Until makahanap ka ng iba. So doon po kami nagkakaresulta ng mabilis. Kasi alam namin yung katotohanan. Ganon din sa downline. Hindi natin maiiwasan sa downline na merong sumali, di ba? Nakaka-encounter kayo ng ganon, na merong sumali, na kahit minumotivate mo siya, ipati ng training, ayaw niya. So, wag natin pilitin. So, to make the long story short, guys, ito lang yung kailangan kong ituro sa inyo. To make the long story short, wag natin pilitin yung taong ayaw. Bakit? Mapapagod ka. Doon ka mahihirapan. Kaya feeling mo mahirap. Di ba? Pero pag alam mo yung katotohanan, feeling mo guys, madali lang siya. Bakit? Kagaya ngayon, online. Di ba sa online, ang dali lang, i-video call mo lang, or let's say, mag-forward ka lang ng video, di ba? Pinoprovide na ng mga coaches ninyo. So pag ayaw, next ka na. Di ba? Mahirap ba yun? Di ba madali lang yun? Tama? So ibig sabihin guys, it's all about numbers game. Pabilisan lang talaga. Di ba? Until such time, magkaka-resulta ka. Tama eh. Yes, tama. Ganun lang yung negosyo natin. Huwag natin pahirapan sarili natin guys. It's all about simple yung negosyo natin. Tama? So, yun lang yung ginawa ko guys. Talaga, binilisan ko lang. Ang daming mga rejection, ang daming mga hindi naniwala. Pero alam mo ba, ito din guys. Ito din yung ituturo ko sa inyo. Yung sinasabing purpose. Okay? Yung purpose ng mga negative, okay? Yung purpose ng mga kinakantsawan ka, yung purpose ng mga taong, di ba? Di ba hindi natin maiiwasan, meron talagang taong kinakantsawan tayo, reject tayo. Alam mo ba yung purpose nila? Yung purpose nila is para patitibayin ka. Yung purpose nila para mas lalong gagalingan mo. Yung purpose nila para mas lalo kang manggigigil. Yan yung purpose nila. Hindi yung purpose nila na dinadown ka, dinidiscourage ka. Hindi po ganun yung purpose nila. Yung purpose nila para mas lalo kang titibay, para mas lalo mong gagalingan. Kagaya ng cellphone. Di ba sa cellphone, di ba sa battery? Di ba sa battery may positive, may negative.
Hindi aandar yung cellphone pag yung battery walang negative. Agree? Tama talaga, coach. Yes, tama. 'Di ba? So, kailangan merong negative. Ang purpose ng negative, para aandar yung cellphone. Ganon din sa negosyo natin. Pag merong mga negative, huwag mo silang awayin. Okay? Huwag mong sayangin oras mo dyan. Pag sinabi niyang scam, pyramiding, ganon, ang daming mga, di ba, ang daming mga sinasabi, sabihan mo lang siya na, okay, thank you, next ka na. Huwag mo siyang awayin. Di ba? Yun lang yung kailangan mong gawin para mas mabilis kang magkakaresulta sa negosyo. Yun lang yung ginawa ko, guys. It's all about numbers game lang talaga. So, kung meron akong na-encounter na mga negative, rejection, mas lalo ako nagigigil. So, ibig sabihin, the more rejection, the more negative, the more mas lalo kang lalakas. Kasi sila po yung mga vitamins natin. Di ba? So, the more negative, the more vitamins, the more lalakas po tayo. Di ba? Kaya, sino ba dito nakaka-encounter ng mga negative? Salamatan mo sila. Di ba? Kasi sila yung tumutulong sa atin para mas lalo nating gagalingan. Kagaya ng mga mentor ninyo, di ba? Mga coaches ninyo. Bakit sila nagkakaresulta? Dahil po yan sa mga sobrang daming negative na na-encounter nila. Tama? Me, kadaghan na Jude, coach. Yes! Di ba? So, ibig sabihin, yung mga negative, pasalamatan natin sila. Huwag natin silang awayin. Kasi, yung mga negative, kakampi natin sila na para mas lalo tayong magkakaresulta. Di ba? Kaya, pag nakaka-encounter ka ng negative, i-congratulate mo yung sarili mo. Di ba? Yan. Sige. So, guys, mag-ano po ako, mag-share screen po ako kasi meron akong ituturo sa inyo, 4 na rason bakit ko talaga sineryoso yung negosyo. Ito yung naiintindihan ko. Kasi ito yung kailangan mong gawin. Kailangan mo itindihin yung negosyo natin. Kasi pag naiintindihan mo yung negosyo natin, kahit ano yung discouragement, kahit walang maniniwala sa'yo, pero naiintindihan mo yung ginagawa natin, I'm sure tuloy-tuloy ka kasi naiintindihan mo siya. So yun yung kailangan mong gawin. Kailangan mong intindihin yung negosyo natin. Are you with me, guys? Okay. Sige, so mag-share screen po ako. Yan. Di ba? Okay, so yan po yung pangalan ko. I'm Christopher Buscato, computer engineer by profession. So yung katabi ko, yan yung wife ko na dating negative. Di ba? So hindi ko lang siya inaway. Di ba? Mas lalo ko lang tinodo yung business. Nakita niya yung resulta, kaya sumabay siya. So sa mga nandito, kung meron kayong mga partners na negative, huwag nyo silang awayin, guys. Di ba? Ang gawin nyo, mas lalo nyong sipagan, mas lalo nyong itodo yung business para pag nagkakaresulta kayo, I'm sure, susuportahan ka nila. Kasi resulta lang yung hinahanap nila. Di ba? So yun po, and yan po ako dati nung nagsimula. O, di ba? Sobrang taba, sobrang itim. Di ba? Yan yung wife ko. And yan, di ba? Di ba? Nakita nyo guys, yung sa left side, yung nakakulay stripe, white at saka blue. Ako po yan dati nung nagsisimula po ako. No? At yung nasa gitna, yan yung mama ko. Palakpakan nyo naman yung mama ko. Siya yung nag-invite sa akin. At yung mga kasama ko, yan yung mga partners ko na nagsimula po kami sa negosyo po. Alright. And ito po yung 4 na rason bakit ko talaga tinodo, bakit ko sineryoso yung business, and isi-share ko po sa inyo kasi I'm sure makakatulong po to sa inyo. Ito yung sinabi ko guys na kailangan mo lang talaga intindihin yung business natin. So number 1 reason bakit ko sineryoso yung business is itong tinatawag na law of leverage. Ito kasing law of leverage, ito yung sekreto ng mga big time businessmen. Bakit sila mayaman? Dahil po yan sa law of leverage. So ibig sabihin ng law of leverage is you multiply your time through other people. Di ba? So kailangan guys, magparami ka ng tao. So, kagaya ng mga negosyante, di ba? Ito na lang. Mga negosyante ng mall, di ba? Like SM, di ba? Di ba? Hindi mo nakikita yung mga may-ari ng SM. Pero kahit natutulog sila, nagbabakasyon, nag-enjoy, kumikita sila. Bakit? Maraming tao nagtatrabaho para sa kanila. Ang tawag po dyan, law of leverage. So, ganun din yan sa business natin. So, kasi kung magtatayo ka ng SM, di ba? Or magpa-franchise ka ng McDonald's or Jollibee, ma-apply mo din yung law of leverage kasi may mga tao ka. Pero ang disadvantage po lang is magbabayad ka ng tao. Tama? May sales ka or wala, kailangan mong magbayad ng tao. Meron kang babayarang renta. So, ibig sabihin,
magpapalabas ka ng malaking pera. Milyon-milyon yung ilalabas mong pera. Kung gusto mo i-apply ang leverage, yes, yayaman ka. Pero kung wala kang milyon, ibig sabihin wala kang pag-asa, wala kang chance. Pero ang good news po sa negosyo natin, di ba? Yung puhunan mo is only 9,998 lang. Pero pag 15 accounts ka, that's 150,000. Pero yung pwede mong kitain is milyon-milyon. Di ba? So yun po guys, napakaswerte natin. Bakit? Maliit na kapital, pero sobrang laki ng pwede mong kikitain. At alam mo, yung ka-level natin is, ka-level natin yung mga big-time businessmen. Bakit? Nag-leverage sila, tayo din nag-leverage tayo. Kaya nga, yan yung purpose, bakit kayo mag-i-invite. Yung purpose na mag-i-invite ka, para lalaki yung grupo mo, para maka-leverage ka. And yung purpose is para makatulong ka. Kasi lahat ng mga negosyante, nag-i-invite din yan. Nagre-recruit din sila. Pero ano re-recruit nila? Re-recruit nila is empleyado nila. Tayo, yung ini-invite natin dito is magiging business partner natin. Na lahat tayo mabibigyan ng pag-asa para makuha natin pangarap natin. O di ba nakakabaliw yun? Di ba sobrang ganda ng idea na kumukuha ka ng tao para maging business partner mo, para matulungan mo, para kayo lahat aasenso. Di ba? Ang ganda ng idea. Alam mo guys, nung naiintindihan ko yung law of leverage, sabi ko, wow, gusto ko yan. Kaya ang ginawa ko talaga, tinodo ko at dumami po yung grupo. So, yan po guys, ang masarap lang no, lahat tayo nabibigyan ng pag-asa. Walang pinipili, bata, matanda, may ngipin, wala. Lahat tayo binibigyan ng pag-asa, walang pinipili po guys. Di ba? Kasi, isipin mo sa labas, pwede ka naman magnegosyo. Di ba? Pero yun nga, magpapalabas ka ng malaking puhunan. Pero alam mo, kahit anong sipag tiyaga ng mga kahit anong sipag tiyaga ng empleyado mo, hindi sila yayaman, ikaw lang yayaman kasi ikaw lang yung nagnenegosyo. But dito sa business natin, sobrang nakakabaliw. Bakit? Isipin mo, yayaman ka na, pati yung mga business partner mo, yayaman din sila. So, ibig sabihin, lahat tayo pwedeng yumaman. Di ba sarap ng idea? Ang ganda ng idea, nakakabaliw talaga yon. Tama? At yung negosyo natin, it's a helping people business. Ibig sabihin, para yumaman ka dito, dapat marami kang taong matutulungan. Kaya nga guys, yung in-invite mo siya, pinapakita mo sa kanya yung opportunity, yan yung isa sa paraan na tumulong ka sa tao. Di ba? Kaya nga sobrang palakpakan mo sarili mo, pasalamatan mo coach mo, pasalamatan mo yung tao nag-invite sa'yo, kasi pinapakita niya sa'yo yung opportunity na pwede kang yumaman. Di ba? Or sa mga mayayaman na dito, kasi hindi natin maiwasan, meron ding mga ka-royal emperors dyan na let's say mayaman ka na ngayon, di ba? So kung mayaman ka na ngayon, ikaw lang mayaman, di ba? Ito na yung chance mo na makakatulong ka sa ibang tao na pati din sila yayaman. Tama po ba? Kasi let's say mayaman ka ngayon, bakit ka mayaman? I'm sure nagnenegosyo ka, di ba? Pero yung negosyo mo, malaki yung kapital. Pero dito sa business natin, pwede na tayo mamigay sa mga taong ordinaryo na bigyan natin sila ng opportunity na pwede sila yumaman. O, di ba? So, sobrang ganda ng negosyo natin. Nakakabaliw talaga yon. Tama po ba? And, alam mo ba guys, balik tayo sa kasal ko ha. Alam mo, tinodo ko yung negosyo, binirit ko talaga. Basta, doing the business, 3 months ko lang siya ginawa. Nagtatrabaho pa ako during that time kasi part-time ko lang to ginawa nung nagtatrabaho pa po ako. Alam mo guys, doing the business part-time, kumita po ako ng almost 300,000 in 3 months time. Bakit ako kumita ng malaki? Kasi nag-15 accounts po ako. So sa mga nandito na hindi pa 15 accounts, kailangan mong mag-15 accounts kung gusto mo mamumultiply yung income mo. So pag sinabing 15, times 15 yung income mo. Di ba? Ganun lang ka-simple. Let's say, 1 account ka lang, times 1 lang yung income mo. Same lang na effort. Magtatrabaho ka, attend ka ng training, mag-i-invite ka, magre-refer ka. Same effort. Pero times 1 yung income mo. Pero pag 15 accounts ka, times 15 yung income mo. So sa mga nandito, sino ba gusto dito na times 15 yung income mo? Comment nga kayo dyan ako. Sige, titignan ko sino yung mga nag-comment. Sige nga, comment nga kayo dyan. O, di ba? So ganun lang ka-simple. Kung gusto mo ma-multiply ng 15 yung income mo,
mag 15 accounts ka para times 15 yung income mo. Ganun lang ka-simple. 'Di ba? Oh, syempre guys. Oh, 'di ba? Ako, oh, 'di ba? So ngayon, kung hindi ka pa 15 accounts, kailangan mong mag-15 para ma-times 15 yung income mo. Tama? Iyan, ang dami na. So, yun yung ginawa ko guys. Kaya po ako kumita ng malaki. 'Di ba? Kumita ko ng mas mabilis. So, yung kasal ko, 'di ba? Sinabi ko kanina kasal. Praise the Lord po guys. Lahat ng kasal, ginastos ng kasal ko, dito po nakuha sa negosyo natin. Wala po akong experience sa business na to. First time ko pong sumali sa ganitong negosyo, pero mabilis po ako nagkakaresulta. Kasi sa negosyo po natin, hindi to binibilang guys kung bago ka, matagal ka na, hindi to binibilang. Ang importante dito, ilang tao ba yung nakausap mo? Ilang tao yung na-invite mo? Ilang tao yung natulungan mo? Ganon po sa business natin. Kaya wag mong bilangin ilang years ka dito, ang bilangin mo, ilan na ba talagang taong nakausap mo? Kasi kung konti pa lang yung taong napresentahan mo, na sharean, ibig sabihin, huwag ka mag-expect, di ba? So, kailangan mo lang talaga paramihan ng kausap. So, yun yung ginawa ko at nakuha ko yung kasal ko. Di ba? Yung kasal ko talaga, no, yung service BMW, oh, di ba? Yung cake, di ba? Kinasal po kami, guys, sa ballroom. So, kung mayroong mga taga-Bohol dito, during that time, yung Bohol Tropics, yan po yung isa sa sikat na hotel sa Bohol. So doon kami kinasal sa ballroom talaga. Alam mo guys, after ng kasal, talagang sabi ko sarili ko, grabe talaga, praise the Lord talaga. Kaya sabi ni Lord guys, ito, pinaka-importante ito guys. Sabi ni Lord, when you pray, you must believe and never doubt at all. Kailangan mong maniwala, di ba? Kaya nga ikaw ngayon, nagnenegosyo ka na, kailangan mong paniwalaan na makukuha mo yung pangarap mo dito. Kasi pag naniniwala ka, automatic kang gagalaw. Di ba? Pag naniniwala ka, hindi ka na kailangan sabihan na mag-attend ng training. Di ba? Hindi ka na kailangan sabihan na humataw ka. Automatic ka nang gagalaw. Bakit? Kasi naniniwala ka. So yung iba dito, baka kulang ka pa sa galaw, kulang ka pa sa paniniwala. So yung gawin mo, yung paniniwala mo, taasan mo, di ba? Kasi sa business natin, you have to believe so much in yourself. Maniwala ka, di ba? Pray ka, tapos maniwala ka. So yun yung nangyari. After ng kasal, nagtuloy-tuloy po yung income. Kumita po ako 258,000, 264,000, 398,000. Grabe guys, di ba? 481,000, grabe, nakakabaliw. Kasi nakuha ko na yung kasal ko, yung income nagtuloy-tuloy. Bakit po kami kumita ng malaki? Dahil po yan sa law of leverage. We multiply our time through other people. Kaya nga ikaw guys, mag-invite ka ng marami para mahanap mo yung taong interesado. Di ba? Kasi alam naman natin yung katotohanan. Merong taong ayaw, merong taong sasali. So yun lang yung reality. Damihan mo. Ubusin mo yung no. Para pag naubos yung no, yes na lahat. O, di ba? So yun po guys. And yan, cash deposit slip, that's 500,000. Diba? Kadi-deposit lang ng 500,000, meron na namang almost 84,000. Then, na-awardan kami ng top earner ng kumpanya. So, after 1 year, sumali po ako sa business. Okay, ginawa ko siya part-time. After 1 year, nag-resign po ako, nag-full-time po ako sa negosyo. Awardee po ako as top earner. And even until now. So, ibig sabihin guys, consistent po ako naging top earner kasi ina-apply ko lang po kung ano yung kailangan gawin. So yung kailangan mo lang gawin dito sa business, yun yung tinuro ko sa inyo. Tulong ka ng maraming tao. 'Di ba? Kausap ka ng maraming tao. Focus ka sa activity mo. 'Di ba? Kailangan, 'di ba, kung meron kayong goal, 'di ba, sa coach mo kung ilang presentation ba, kailangan i-target mo 'yan. Kasi yun lang naman talaga sa negosyo natin. It's all about numbers game. So kaya awardee po kami ng asawa ko. Okay? So ang ginawa lang namin guys, yes, upline lang talaga kami. So, sa mga nandito, kailangan yes, upline ka. So, sa negosyo natin, para ka ditong lapis. Ano yung lapis? Di ba yung lapis may hahawak sa'yo? Di ba yung lapis may hahawak? Yung lapis may laman? Yung lapis, di ba, tatalhan ka? Yung lapis, may pangbura? Yung lapis, gagawa ka ng marka? So, ganun din sa negosyo natin. So, kailangan may hahawak sa'yo dito. So, sino hahawak sa'yo? Siyempre, number 1, nahahawak sa atin. Ang ginawa ko dati guys, nung nagsimula ako, nagpahawak lang talaga ako kay Lord. Ginawa ko, everyday, basa ko ng Bible. Doon ko nalalaman, grabe yung mga training ni Lord doon, di ba?
Di ba? Sinabi ni Lord doon, lahat naman positive. Di ba? Ano sinabi ni Lord? Don't be discouraged, do not fear, have courage, di ba? Have hope, di ba? Ano pa sabi ni Lord, guys? Huwag ka ma-discourage. So, sino ba yung first na nag-network? Di ba si Lord? Ang ginawa ni Lord, di ba, nag-create siya ng 12 disciples, then multiply. So, ganun din, di ba? Yun yung ginagawa natin. Same lang yung ginagawa natin. Si Lord po yung pinakagrabe na nag-create ng leaders. And alam mo ba yung reality? Even until now, wala pa ding naniniwala kay Lord. Hindi lahat ng tao naniniwala sa Kanya. Agree ba kayo, guys? Ibig sabihin, even si Lord, nare-reject pa din until now. Di ba? Alam mo ba si Lord? Grabe si Lord, di ba? Hindi niya sino-shortcut yung process. Kasi pwede naman gawin niya na i-magic niya. Di ba? Lahat ng tao maniniwala. Pero anong ginawa niya? Rene-respeto niya yung process. Di ba? Dinadaan niya yung proseso. Tayo din. Di ba? Ganun din sa business natin, guys. Okay? Kailangan lang talaga magpahawak tayo sa coach natin. Yes, upline lang. Pag sinabi ni coach na attend training, yes. Pag sinabi ni coach, hakot invite, hakot na. Wag na mag-analyze. Diba? Wag na mag-analyze kasi para mas mabilis ka magkakaresulta, yes, upline ka lang talaga. Comment ka nga dyan, guys. Yes, upline. Sige, comment nga, yes, upline. So, yung yes, upline, kailangan mong i-apply. Di ba? Hindi pwedeng sa sarili mo lang. Kailangan mo siyang i-apply. Kahit hindi mo naiintindihan, kailangan lang yes, upline. Alright? So, dami mga nag-comment, no? Kailangan, guys, pag sinabing yes, upline, apply mo yan. So, yan lang. Magpahawa ka lang sa coach mo. Then, ano yung pangalawa? Yung pangalawa is may laman. Ano yung ibig sabihin ng laman? Yung deepest why mo. Ano ba yung purpose mo? Bakit mo to ginawa? Ano ba yung gusto mo sa buhay? Diba? Kaya nga yung sinabi ko kanina, kailangan mong gumawa ng vision board. Kung wala ka pang vision board, kailangan mo siyang gawin. Kasi yung vision board, yan yung tatrabahuin mo. Yan yung gusto mo. Diba? Yan yung nakikita mo. Diba? Kahit hindi pa man siya nakita, pero alam mo na, yan yung tinatrabaho mo. So yung vision board mo, yan yung fuel. Yan yung deepest why mo. Diba? Kaya gawa ka ng vision board. So yun guys, yung pangalawa, deepest why. Pangatlo, yung proseso. 'Di ba? Yung tatalhan ka. So embrace the process, love the process, enjoy the process. Huwag mong iwasan yung proseso. Kasi the more nare-reject ka, the more nabubuo ka. The more rejection, the more dahan-dahan nabubuo ka. The more rejection, the more dahan-dahan tumitibay ka. At pag nabubuo na yung puso mo, 'di ba? Ready ka na sa blessing, doon ibibigay sa iyo ni Lord. Tama, grabe no, nakakagigil, di ba? Kaya nga guys, huwag mong iwasan yung rejection, di ba, yung mga discouragement, kasi the more iniiwasan mo yung rejection, the more mo iniiwasan yung success mo. Kaya the more rejection, the more discouragement, ibig sabihin, malapit ka na sa success mo. Di ba? The more maraming no, the more malapit na yung yes. Di ba? Kaya guys, bilisan mo lang talaga. Okay? Love the process lang. Alright? And ano yung pang-apat? Yung pang-apat is, ano nga yung pang-apat? Yung pangbura. Di ba? Di ba yung lapis mayroon siyang pangbura. So, ano lang talaga guys, wag kang matakot magkamali. Pero wag mong ulit-ulitin yung pagkakamali. Kasi pag inuulit mo yung pagkakamali, hindi ka na natuto. Yung purpose ng pagkakamali is para matuto ka. Di ba? Ganito na lang. Last year, let's say last year, hindi ka nagkakaresulta. Ano yung pagkakamali mo last year? Baka tamad ka. Baka wala kang ginawa. Baka puro ka lang excuses. Di ba? Baka minaster mo yung excuses. Instead, minaster mo yung negosyo. Ang minaster mo, excuses. Ano kasi kasi. Ang dami mong kasi. So, yan yung pagkakamali mo last year. Pag inulit mo this year, I'm sure, hindi ka magkakaresulta. Di ba? So, ibig sabihin guys, kailangan mong matuto. Tama? At ano yung panglima? Yung panglima is, gagawa ka ng marka. Ibig sabihin, pag meron kayong mga awarding, i-hit mo yung mga awards. Diba? Pag meron kayong mga incentive, kailangan mong i-hit yung mga incentive. So, napakaswerte mo guys. Alam mo ba bakit? Yung negosyo mo, tinatrabaho mo para sa pangarap mo. Ang maganda,
'di ba, binibigyan pa ng incentive ng mga coach ninyo. So pag meron kayong mga incentive, kailangan yung i-hit yan kasi bonus na po yan. Pero huwag ka nakafocus sa incentive. Focus ka sa pangarap mo, automatic makukuha mo yung incentive na yan. 'Di ba? So yun lang guys. Ulitin ko ha. Yung lapis, may hahawak sa'yo. So yes, apply ka. Iga-guide ka ng coach mo. Yes, apply ka. Pangalawa, yung deepest why mo. Yung laman. Bakit mo tinatrabaho? Bakit mo linalaban yung negosyo? Di ba? Bakit mo siya ginagawa? Yung pangatlo, ano yung pangatlo? Yung dadaan ka sa proseso. Normal yan. Dadaanan mo yan. Merong time na feeling mo mag-quit ka na. Merong time na feeling mo wala ng pag-asa. Normal yan. Pero tuloy-tuloy ka lang. Kasi I'm sure makukuha mo. Kaya importante vision board. Focus ka lang sa vision board. Focus ka sa goal mo. Focus ka sa daily activity. Huwag kang focus sa discouragement para magkakaresulta ka. Okay? Yung pang-apat, yung huwag kang matakot magkamali. Okay? Pero huwag mo lang ulitin yung pagkakamali mo. Di ba? Let's say, matigas ulo mo. So, dapat hindi ka na matigas. Tama? Dapat yes, apply ka. Yung pang-lima, gagawa ka ng marka. Kailangan guys, di ba, magkakaresulta ka. Kaya sa mga hindi pa 15 accounts dyan, dapat bukas mag-15 accounts ka na para mabilis resulta. Alright, so yan lang. And nakabili kami ng sasakyan. Yan yung sasakyan namin. At, di ba? So yan po yung sasakyan. At yan, yung sasakyan namin na latest, that's top of the line na Fortuner. Maraming nagdadrive ng ganyan, pero mga big time businessman. Pero ako, kami ng wife ko, sino ba naman kami na magdadrive ng ganyang klaseng sasakyan na dating walang puhunan, pero maraming pangarap, malaki pangarap. Kaya nga guys, para sa akin, yung pinakamahirap na tao, hindi yung taong walang pera. Ang pinakamahirap na tao, yung taong walang pangarap. 'Di ba? Kasi yung pangarap, 'di ba? Libre na nga, pero wala pa. So kailangan mangarap ka guys, mangarap ka ng todo at trabahuin mo siya. Alright? So yan po, and yan yung first na nabili naming house and lot. At ito na yung pangalawa. So, yan yung amenities namin. Clubhouse, no? So, grabe lang. Nakakabaliw kasi nature po siya. Alam mo anong yung nakakabaliw? Nakakabaliw, guys. Yung kapitbahay namin dyan, mga negosyante, mga abogado, mga may-ari ng school, foreigner, grabe. Sabi ko sarili ko, sino ba naman kami na, alam mo ba dati, single ako dati, nakatira lang po ako sa isang squatter area. But by God's grace, dahil sa negosyo natin, nakatira na po kami ngayon sa isang high-end na subdivision. Grabe. Diba? Overlooking po siya. So yan yung bahay namin. And, diba? Overlooking. So every day, yan po makikita namin. Diba? Sobrang nakakabaliw talaga. And, yan po, and yan sa loob ng bahay namin, lahat ng ilaw dyan, remote control yan. So yan yung mga anak ko, and yan yung nasa, di ba, yung mama ko. Alam mo ba guys, nung nakabili kami sa first house and lot, pinatira namin doon yung mama ko. Magkasama kami doon sa mama ko. And nung nakabili kami sa pangalawang house and lot, ito, pinatira ko din mama ko. Di ba? Alam mo, sobrang baliw na baliw yung mama ko, sobrang saya po niya, talagang sobrang feeling niya na talagang maganda yung buhay, 'di ba? At alam mo, sabi ko sa mama ko, ma, meron na naman kaming next goal, ma. Alam mo yung next goal namin, ma, magpapatayo kami ng glass house kasi yung pangarap talaga namin, guys, yung glass house talaga, 'di ba? Sarap, no? Ganda ng glass house. So yun yung gusto talaga namin. Sabi ko sa kanya, ma, pag nakuha namin yun, ma, doon ka din titira, ma. Overlooking din, ma. Alam mo, sabi ng mama ko, guys, hindi ko makakalimutan talaga. Makinig kayo, guys, ha. Ito sabi ng mama ko, nak, pagdating ng panahon na yan, nak, buhay pa kaya ako? Alam mo, sabi ko sa kanya, yes, ma, buhay ka pa, ma. Doon ka titira, ma. At alam mo, guys, 2 years ago, namatay na po yung mama ko. Namatay po siya. But alam mo, from the bottom of my heart, kahit namatay yung mama ko, talagang feeling ko masaya ako. Alam mo ba bakit? Napa-experience ko sa kanya yung buhay na pinangarap niya. Napatira ko siya sa isang high-end na subdivision, napasakay ko siya sa isang high-end na top of the line na Fortuner, napatravel ko siya, kasama siya. So ibig sabihin, nabigay ko sa kanya yung pinangarap niya na buhay.
Ngayon, tatanungin ko kayo lahat na mga nandito. Nabigay nyo na ba yung gusto nyo para sa parents ninyo? Kung hindi pa, wala po tayong karapatan mapagod. Wala po tayong karapatan ma-discourage. Kasi hindi pa natin nabigay yung magandang buhay para sa parents natin. Kaya sa mga nandito guys, kung may parents ka pa, napakaswerte mo. Alam mo bakit? Nandyan pa sila. Itodo mo na. Ibirit mo na. 'Di ba? Hataw to the max na. Bakit? Habang nandyan pa yung parents mo. Kasi useless po lahat. Pag successful ka, wala na sila. 'Di ba? Kasi sa buhay guys, it's all about family. 'Di ba? Sa buhay, it's all about quality time para sa pamilya. Kasi sa trabaho, hindi maiiwasan, parati tayong busy. Wala na tayong oras sa pamilya natin. Kung merong mga OFW dito, kumita naman tayo ng malaki. Yes, kumita tayo ng malaki. Pero hindi natin kapiling pamilya natin. Iba pa din guys, pag kumakain ka, kasama mo yung pamilya mo, natutulog ka, 'di ba? Katabi mo pamilya mo, 'di ba? Gumigising ka, kasama mo parents mo, kumakain kayo. Iba pa din 'yan, 'di ba? Iba pa din guys pag kasama mo pamilya mo. Kaya itodo mo kasi sarap ng feeling, successful ka sa negosyo natin kasama mo yung pamilya mo. 'Di ba? So yun lang po. And yan, nakabili din kami ng properties. O yan, grabe guys, no? Isipin mo, sa 9,998, nakabili kami ng properties. Di ba? And ito yung pangalawa, be your own boss. Kasi dati, sa trabaho ko po, hindi maiiwasan guys, di ba? Hindi natin kontrolado sarili natin. Ibang tao nagkukontrol sa buhay natin. Papayag ba tayo guys na habang buhay, ibang tao magkukontrol sa buhay natin? Siyempre hindi. Tama? Kaya nga tatanungin ko kayo sa mga nandito, mahal mo ba sarili mo? Comment nga kayo dyan, mahal mo ba sarili mo? Alam mo ako dati, nung tinatanong ako dyan, sabi ko, yes, mahal ko sarili ko. Pero alam mo, sabi ng speaker, Chris, kung mahal mo sarili mo, huwag kang papayag ibang tao magdidikta ng buhay mo. Kung mahal mo sarili mo, huwag kang papayag ibang tao magdidikta kailan ka kakain. Kasi dati guys, sa trabaho ko, kahit gusto ko mang kumain, pero hindi pwede. Kasi maghihintay pa ako ng break time. Ibig sabihin, ibang tao nagdidikta kailan ako kakain. Di ba? Kung mahal mo sarili mo, huwag tayong papayag ibang tao magdidikta ano yung susuotin natin. Kung mahal natin sarili natin, hindi tayo papayag ibang tao magdidikta kailan tayo gigising. Di ba? Guys, iba pa din pag ikaw yung boss sa sarili mo. Alam mo ba sa negosyo natin, grabe yung nangyari sa amin. Kami yung naging boss sa sarili namin. Yan, grabe. 'Di ba? So dahil sa business na to guys, naging boss po kami sa sarili namin. Pumapasyal po kami every year kahit saan bansa. 'Di ba? Hong Kong kasama namin anak namin, Singapore. Grabe, nakakabaliw talaga, 'di ba? Macau. At ang nakakabaliw, habang nagbabakasyon kami, kasama anak namin, kumikita kami. That's the power of law of leverage. Grabe. Di ba? Yan, di ba? Grabe. Birthday ng anak namin, binalik namin siya doon sa Hong Kong Disneyland, doon namin sineselebrate. Grabe, nakakabaliw. Dyan, Bali, Indonesia, kasama namin mga ka-freedom namin. Freedom pa lang pangalan ng grupo ko, guys. So, yan po. 16 po kami dyan. Grabe, nakikita ko lang dati sa ano yan, picture, mga poster. Pero dahil sa negosyo natin, na-experience namin. Kaya ikaw, guys, nandito ka na sa negosyo natin, itodo mo na siya. O, di ba? O, yan. Di ba? Grabe, no? Kasama namin mga leaders, mga partners, at ano, Virgin Island. Ano, this New Year, guys, no? Pumunta kami sa, Bohol, di ba? Nag-enjoy kami. Pumunta din kami doon sa Virgin Island. Alam mo ba, guys, grabe, na-realize ko lang, nung pumunta kami doon, January 4 or 3 ba yun? Nakalimutan ko na. Ay, January 2 pala, January 2. Pumunta kami doon sa Virgin Island. Alam mo ba kadalasan, halos lahat ng mga nandun, mga foreigner. Sakit lang ng feeling, bakit? Yung mga nagsiservisyo, mga Pilipino. Yung mga nag-i-enjoy, mga foreigner, ibang tao, ibang klase, di ba? Sakit ng feeling na yung mga foreigner pumunta dito para mag-enjoy. Pero tayo, Pilipino, pumunta sa ibang bansa para magtrabaho. Di ba? Dapat guys, pupunta tayo sa ibang bansa para mag-enjoy. Di ba? Punta tayo sa iba't ibang lugar para mag-enjoy.
Yun yung ibibigay sa negosyo natin pag siniseryoso natin. Di ba? So yan, 2 days income, 49,000, 316,000, 128,000, 176,000, 17 days, 103,000. Grabe, di ba? Na-experience natin, naging top 1 ng Visayas. Ito din, namimigay kami ng pang celebration sa New Year. Di ba? Sarap ng feeling makatulong, guys. At ito yung pangatlo, chance. Okay? Yung chance is, sa negosyo natin, walang pinipili. Bata, may ngipin, wala. Pwede ka dito as long as willing ka lang talaga. So, yan yung mga partners natin na nabigyan ng chance na nagkakaresulta na din sila. O, di ba? So, yan po, mga vendor, OFW, mga negosyante, mga kumikita. Grabe. At ito din, mga transaksyon, di ba? Kayo din, di ba? Nakakabaliw yung mga transaksyon ninyo. Sobra, milyon-milyon yung transaksyon ninyo. So guys, sabay lang talaga kayo sa grupo para magkakaresulta kayo. Okay? Kapit lang talaga. So yan yung mga transaksyon. And ito yung office natin sa Cebu. Yan, mga cheque, di ba? And ito pang-apat, legacy. Ito talaga yung nagustuhan ko sa negosyo natin kasi yung sipag, tiyaga, sacrifice, effort natin, mapapamana po natin sa pamilya natin. So hindi siya sayang. Kasi sa mga nagtatrabaho dito, kahit sobrang taas ng posisyon mo, hindi mo pwedeng maipamana sa anak mo. 'Di ba? Hindi pwedeng ikaw yung sasabihin mo sa boss mo, boss, mag-retire na ako, yung anak ko na yung, 'di ba? Ibibigay ko na yung posisyon ko sa anak ko, hindi pwede. Pero sa negosyo natin, pwede po siya, guys. 'Di ba? Grabe, no? So, ito yung pamilya ko na sobrang mahal ko. And gawin mo lang talaga, persistent, consistent ka lang, patience, at focus ka sa goal mo. Yun lang. Tandaan mo yan, guys. Persistent ka, consistent ka. Hindi pwedeng motivated ka ngayon, bukas hindi, after a month, hindi ka na motivated, hataw ka ngayon, next month, hindi na, hindi pwede. Kailangan consistent at dapat may patience ka at dapat focus ka sa goal mo. Alright? And before I end, sabi ni Lord, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. So naniniwala po ako na sa lahat ng bagay may purpose po yan. Kaya ka nandito, nakikinig tonight, in order for you to succeed, in order for you to prosper. Diba? Kaya ilaban mo yan, itodo mo yan. And before I end, ito yung advice ko sa inyo, guys. Tanggalin mo lang yung mga bagay na nakakabagal sa'yo. Okay? So tanggalin mo yan, yung mga bagay na hindi nakakatulong sa'yo. Let's say, di ba, sa online ngayon, di ba? Maraming mga temptation, yung mga video, tanggalin mo yan. Yung mga games, tanggalin mo yan. Yung nanonood ka ng mga movie, tanggalin mo yan. Or let's say, nag-i-enjoy ka ngayon na sinasayang mo oras mo, tanggalin mo muna yan. Kung hindi mo pa nakukuha pangarap mo. Gagawin mo yan lahat pag nakukuha mo na yung pangarap mo. Are you with me? Okay ba tayo doon na hataw muna tayo ngayon? Tanggalin muna natin yung mga nakakabagal, yung mga distraction, tanggalin mo muna. So, pay now, okay? Play later. Hataw muna tayo ngayon, hard work muna tayo ngayon kasi 'di ba, New Year, itodo natin para makakreate tayo ng momentum. So, hope guys na nakatulong ako sa inyo, hope na talagang na-motivate kayo, na-encourage kayo, pero it's all about inyo talaga. So ako nandito para lang na ituro, mag-share, mag-motivate, pero walang ibang kukuha sa pangarap mo, ikaw at ikaw lang talaga. Kaya nakadepende sa'yo yan. So, wag mong tagalin, di ba? Itodo mo na siya, ibirit mo na siya. So with that, thank you so much. Thank you so much, Coach Chris, Super Paul Pasag, Coach Delmar, at syempre yung nag-message sa akin, no? Si Coach Glaren, maraming salamat. At saka kanina, yung mga nag-intro sa akin, maraming salamat po sa inyo mga coaches, and to God be the glory po, guys. Pag nagiging successful na kayo lahat, syempre, i-dedicate natin ni Lord to lahat. Kasi lahat ng bagay na nangyari sa atin, ito nangyari sa akin, guys, hindi to sa akin, hindi to nangyari sa akin kung hindi wala si Lord. So si Lord lang talaga lahat. Bakit to nangyari? Okay, so basa kayo ng Bible, okay? And syempre, trabahoin natin. So, yun lang po guys. Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Thank you po guys.